Yung mga bata, yung mga kabataan ho, mga boss, sa susunod natin topic, humingi na din ho ng tawad, mga kababayan. Nagso-sorry na din po, mga kababayan. Oh, pahayag ng BBM Youth. Sabi ko sa inyo, nauuso yung paghingian ng tawad eh. Ano po? Pahayag ng BBM Youth Movement. Sa lahat daw po ng miyembro ng BBM Youth Movement, kami po ay taos-pusong humihingi ng paumanhin sa inyo. Noong nakaraan, inakala namin na magiging magandang halimbawa ng isang public servant si Inday Sara Duterte. Ayan na nga po mga kababayan. Baka mas madami pang lumabas na mga ganito ho, ano? No? Galing din po doon sa ating mga matataas na leader, etc. Si PBBM. Sa tingin nyo po, humingi ng tawad yan? Hindi naman ganyan si PBBM. Alam nyo po kung bakit nananatili, natahimik po si PBBM dito sa mga banat ni BP Sara? Busy ang ating Pangulo magtrabaho. Ano? Yung mga ganyan, yung madaming time lang ang gumagawa ng ganyan. Ubos, no? Ubos ang oras ng ating Pangulo dahil po sa problema ng ating bansa. Na madami pong naniniwala na nagpadami ng problema ng ating bansa ay ang dating presidente o yung mga nakaupo bago siya umupo. Ano? Noong nakaraan, inakala namin na magiging magandang halimbawa ng isang public servant, no? Si Inday Sara Duterte. Sa pagnanais na suportahan ang pangako ng bagong Pilipinas, nag-engganyo kami sa inyong suportahan at iboto siya. Umaasa na maging mabuting lingkod bayan. Ngunit, sa kasamaang palad, napagtanto namin na ito ay isang malaking pagkakamali. Kami ay humihingi ng inyong pag-unawa at patuloy po naming ipaglalaban ang prinsipyong tapat at tunay na maglilingkod sa bayang alinsunod sa bisyon ng bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Kaya ako nakatingin dito mga kababayan, nandun yung isang screen ko eh. O, dalawa yung screen natin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at dedikasyon sa ating kilusan. Magkaisa tayo para sa tunay na pagbabago. Ang unang napansin ko ho, nung nagkaganito na sila, yung kay Lucky Buloy, no? Sabi ko, pagka nasasaling pala ang kanilang mga kaibigan, bumabaklas doon sa pagkakaisa para itaguyod ang bayan. Hindi naman po kasi pwedeng ganun mga kababayan. Pag bayan po ang pinag-uusapan, pag sinabing kaibigan mo yan, nagkamali yan. No? Pag sinabing ganito ang nangyari dyan, mali ang mga ginawa niyan, no? Kailangan pagbayaran ho. Ang ating presidente ho, mga kababayan, ay dedikado, no? Na talagang matapos po ang problema ng Pilipinas. Alam naman natin na hindi matatapos ng ating presidente yan sa panahon ng kanyang panunungkulan. Pero gagawin niya po ang lahat, mga kababayan, no? Upang maitama po lahat. Kung merong mga pagkakamali, yung dating presidente, kailangan malaman ng taong bayan yan. Kaya hindi po inililihim sa atin yan. Pero kung plastic ang ating presidente, ay, sige, tahimik na lang tayo doon sa mga nagawa, no? Nung dating presidente. Ayusin na lang natin yan. Hindi ho gano'n. Kailangan alam ho natin lahat, mga kababayan. At dahil nga po dito, ayan, isa-isa na po na nalalaman, isa-isa na po na nare-realize, mga kababayan, yung mga ganitong butas sa ating vice-presidente, mga kababayan. Kaya naman po, nag-uumpisa na, no, na maging miyembro si Ma'am Carclea. Salamat po, Madam. Shout out po sa inyo. Suportahan niyo po ang kanyang channel, mga Boss Chief Amo, sir. Isa din pong sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa gobyerno ng Pilipinas. Dahil nga po, unti-unting nabubutasan ng ating Pangulo, ang Vice Pangulo, mga kababayan, eto na. At tapos dadagdagan pa.
ni Senator Trillanes. Dating Senador Trillanes, mga kababayan. Ano po, umaabot na sa punto ngayon na merong mga sumisigaw. Hindi lang po yung mga, hindi lang po sa mga dating senador na, kumbaga, hindi ka partido nila BP Sara, ha? Pati po taong bayan nagsisisigaw din po. Impeachment. Sabi po dito sa balita na ito, mga bossing, Trillanes, may pambala sa impeachment kay Sara. Ayan. Mukhang madami diyang magsasabi. Naku, ito na, exciting ito. Tapos baka may mag-hashtag pa dyan na hashtag Sara impeach. Baka may magganyan pa dyan sa comment section, ha? O, si Trillanes daw po, mga kababayan, meron pamba para ma-impeach ang ating Vice Presidente. Ano po kaya yan? Basahin ho natin ang balita dyan, mga bossing. Saan ba yun? O, eto. Isinawalat ni dating Senador Antonio Trillanes IV na isa pang impeachment offense ang pwedeng isampa laban kay Vice President Sara Duterte. Matapos itong tumanggap ng pera mula sa bata ni dating Presidential Advisor Michael Yang. Iba pa to, ah. Ayon kay Trillanes, 2 tseke na nagkakahalaga ng 14.4 milyon ang tinanggap umano ni BP Sara sa associate ni Yang noong ito ay alkalde pa lamang ng Davao. Mukhang dapat mabasa natin at malaman natin ito. Ano pa? Bukod daw ito sa issue ng 125 million Confidential and Intelligence Fund, CIF, na maaaring gamiting basehan ng impeachment laban sa Vice Presidente. Naku, nagkakapatong-patong na, dumadami na po, mga kababayan. Padami ng padami. In addition to the 125 million CIF misuse, Sara committed impeachable offense, bribery, corruption. Siyempre po kapag ikaw ay naglilingkod sa bayan, yung mga ganyang mga regalo, pagtanggap, kailangan talaga iwasan yan. When she accepted cash 2 checks worth 14.4 million from a drug lord associate of Michael Yang when she was still mayor in Davao City. Sabi ni Trillanes sa kanyang pinost sa X